Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motorride YouTube channel. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito, magbibigay ako ng tips, idea, tutorial patungkol dito sa motorcycle battery. Meron tayong battery dito na di ko matyak or di ko malaman kung anong klaseng brand ito. Kasi galing ito sa Skygo. Ayan, mapapansin natin. Skygo motorcycle battery. Para sa kanila para sa kanila, ang tawag dito na size, kung tawagin para sa kanila, DTX 6.5L-BS. Pero kung ito ay sa Motolite, kung magiging Motolite ito, 12 and 6.5 MF. Champion ito. Pero sa kanila, ito ang pangalan. Kasi from Skygo po ito. Binili ito sa ating customer, 6 months ang makalipas. Pero bago niya ito binili, bago niya binayaran, yung taga Skygo daw, yung mga tao roon ang naglagay ng battery solution. Nilagyan daw nila ito ng battery solution. Ang sabi naman sa bumili, si Sir dito ngayon, gustong palagyan ito ng tubig. Ang sabi naman doon sa tao sa Skygo, Sir, after 6 months, pwede na daw po ito palagyan ng tubig. Walang binanggit kung anong klaseng tubig, basta tubig lang ang sinabi. Hindi sinabi kung distilled water or battery solution, pero understood na po ito sa amin. Alam ko na po ito kung anong ilalagay dito. Malalaman natin maya-maya kung anong dapat gagawin. Ito ay padagdagan lang niya ng tubig. Di matyak kung anong klaseng tubig. Mamaya malalaman nga natin. So, bago natin gagawin ito, ang unahin gagawin natin ay siyempre battery tester muna. Much better kapag ganitong battery tester ang inyong gagamitin or bibilhin. Kasi may CCA ito. Masisilip natin yung kanyang kinatawag na CCA. Yun kasi yung sikreto sa battery. Kapag mahina ng CCA na yon, kahit mataas pa ang voltahe ng baterya, hindi pa rin yung kaya mapa-start ang ating motor. Kasi sa totoo lang, madaya po ang voltahe ng battery. Kahit 13 volts po yan, kapag mahina yung tinatawag na CCA, useless pa rin, walang kwenta. Yon. Start natin yan. Mahirapan na rin. Then, positive. Mapapansin natin, no? Ang reading sa voltahe ng battery nito ay 13.18 volt or 13.1 volt. So, malakas po yan kapag kaganyan. Which is full charge po yan kapag kaganyan. Pero hindi natin basihan ang pagkakaroon ng mataas na voltahe sa battery. Okay, so next natin gagawin. Pinapahiram lang muna ako ng kutsilyo na matalim. Ayan. Pero medyo kalawang na siya. Dahil dito, pambukas daw ito. Bubuksan natin ito. Kasi padadagdagan daw niya ng tubig. Siguro? Ito yan? 2 SM lang po yan. 2 SM. 2 SM po yan. 2 SM. Ano sir? So ayan, bukas tayo po ito. Matibay yung kanyang takip. Talagang pinag-isa lang. Ayan, oh. So bukas na, nabuksan na natin. So try na natin itong silipin. Kung may tubig nga ba ito. Try natin itaob. Okay. Ay, meron pa, konti. Yun, tumulo, oh. Dito banda. Konti na lang yan. So ayan, paslide natin. May tubig pa naman siya, hindi pa naman talaga siya as in na wala ng tubig. Kasi nga, tumutulo pa siya pag itataob natin. May konti pa rin talaga siyang tubig. Kaso nga lang, hindi na po yan sapat. Kailangan na siyang dagdagan ng distilled water. Sa mga magtatanong, kapag ganito ang kondisyon ng ating battery, may konti pang tubig, wag na wag niyong dagdagan ng battery solution. Distilled water lamang po. Sana maliwanag po sa ating lahat yun, ha? Distilled water. Distilled water. Wag po ang battery solution kasi matapang po yun, lalong masisira ito. Magtaka kayo, imbis na nilagyan niyo ito ng tubig, imbis na nagtitipid kayo, lalong nasisira tuloy ang inyong battery. So sana nagets nyo po ang ibig kong sabihin.
So ngayon, huwag na natin patatagalin. Alam ko na iinip na kayo. Dagdagan na natin yan ng distilled water. Ito po ang tinatawag na distilled water. Ayan. So kapag ganito, kasya bagari. Try natin, kasya. Hindi na lang muna. Babal. Dahil hindi pwede. Binibili mo rin ng luma? Opo. Magkano kaya? Kita ko pala sa'yo pinamura. Depende po sa laki. So ayan, tapos na natin nalagyan ng distilled water. Ang paglagay ng distilled water, wag masyadong punuin ha. Kasi pag once na isasalpak na ito sa ating motor, habang naandar yung motor, kumukulo-kulo po yung tubig na yan, yung 6 na butas na yan. So ang tendency kapag sobrang paglagay nyo ng tubig, puno, matatapon po yan. Hanggat sa mapupunta dito sa negative polarity at sa capacitive polarity ng baterya, kakalawangin ito, o di kaya mapupunta doon sa bakal ng inyong motor, tatagas yan doon, kakalawangin po yung bakal ng inyong motor. Yun po ang purpose, kaya wag nyo masyadong punuin. Dapat katamtaman lang po, nasa tamang level, ganyan lang. Ayos na po yung ganyan, yan. Okay na yan ganyan. Si napulo po yan. Pag i-charge yan, kumukulo din po yan pag i-charge yan sa battery charger. Yan. So okay na po yung ganyan. Ganyan lang po. Pagkatapos nyo na nalagyan ng distilled water, huwag nyo munang takpan. Punas-punasan nyo muna yung ibabaw kasi may mga basa-basa pa. Yan. Punas-punasan nyo lang. Then after yung punasan, sa kanyang takpan, ibalik nyo na po itong takip niyang matibay na takip. Oh. Pinagsama-sama na. Ano dyan. Then pukpukin nyo ng konti. Marahan lamang po pukpuk, dahan-dahan lang. Baka masira.
Yan. Kanyang damang po. So nabalik natin yung kanyang takip. Try natin ulit i-battery tester kung baka mamaya nagbabawas ng karga. Positive at negative. Yan. 13 volts pa. 13 volts pa rin. 13.13 volts. So malakas siya. So silipin na rin natin yung kanyang tinatawag na CCA. Kikita natin. Okay. Battery test, regular flooded, CCA, testing. So as you can see kamaster, kung makikita at mapapansin natin, good battery ang nakalagay dito. Ang kanyang tinatawag na CCA 160 CCA, cold cranking amps. Ang healthy ay 100%, ang charge ay 98%. Internal resistance 18.93. So okay pa ito. Goods pa ang battery ni sir. Tubig lang pala ang katapat, kulang lang sa tubig. So ganoon lang kasimple mga kamaster, mga ma'am, sir, madam. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyong panonood, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite.